Magandang umaga mga mare. So ayan, papunta kami ng Cavite. Kung pag ganitong andito yung asawa ko. So nag-i-stay kami ng Cavite. Mga 2 days, mga ganon. Ganon lang, mga ganong araw lang kami. Mga ganong araw lang kami nag-i-stay doon. Paano ba sabihin to? Basta yun na yun. Mga 2 to 3 days, ganon. Ayan, papunta na kami doon. So, yung asawa ko na yung nag-drive kasi akala niya kasi sasabay yung dalawa. So, nagpaiwan na yung dalawa kasi hindi nga kami kakasya sa sasakyan. Ilan lang naman kasi malalaon ng sasakyan. So, pag sumama pa kasi yung dalawa, so hindi na magkakasya, di may iwan si daddy. Wala namang kausap yung asawa ko pag may iwan kasi si daddy. Kaya lagi niyang kasama si daddy. Ayan, nagsiksikan na yung mga bata sa gitna. Kasi gusto nga daw nilang magpalaon yun. Ewan ko lang kung magbabalak kami pumunta this week kung matutuloy. Kasi gusto talaga ng mga bata doon mag-stay muna kahit mga ilang araw. Natapos kasi na namin yung mga asikasuhin namin sa school ni Pau Pau. Kaya wala na kaming gagawin. Nahintay na lang kami yung release ng ID niya. O kaya mag-antay na lang kami online sa kanyang release ng ID kung kailan pwede makuha. So ayan, medyo makulimlim pa, parang uulan pa. Alam niyo ba guys, yung 2 fee from July 1 ata to 30? Kung hindi ako nagkakamali, free po siya. Ewan ko lang kung dito lang siya sa Cavitex, pero free siya mga guys. Free hanggang 30 ata o 30, may 31 ba yung July? So basta hanggang katapusan yata ng July yan. So 1 month siguro yun. Kaya nakatipid-tipid kami kahit papaano. Alam niyo ba mga mare, hindi pa kami nakakarating hindi pa kami umabot sa Cavite. Tanong yung mga bata kung kailan daw kami pupunta ng La Union. Gusto daw nila pumunta ng La Union. So yung tatay naman nila, yung papa nila, hindi sumasagot. Parang tinatamad atang pumunta doon. Wala naman daw gagawin doon. So yung mga bata kasi gusto nila magpa-La Union. Namimiss na naman nila yung mga barkada nila sa La Union. Kahit mga ilang araw lang daw, gusto nilang pumunta kasi ng La Union talaga para bisitahin yung mga barkada nila doon. Total mahaba pa daw yung bakasyon nila. So, ayan, nagutom na yung mga bata. Kain muna daw kami bago kami, malapit na kasi kami yan mga mare. So, actually, nasa, na kami. Kaya, sabi ng mga bata, nagutom daw sila. Daan muna daw sila sa kainan. So, ayan mga mare, nandyan na kami sa bahay. So, grabe ang kalat. Ito kahit pa paano medyo ko dito sa bahay kasi nakikita kong andyan yung pinagawa namin na mga upuan. Ayan, naglinis-linis na ako, nagdala talaga ako ng labahan mga mare kasi kaysa magpalaba ako, wala kasing masyadong sa condo, so nagpapalaba lang kami. Balak ko nga dapat mag ng washing kasi sobrang mahal magpalaba. Alam nyo naman mga guys, 5 yung anak ko. So, twice a week kailangan makapagpalaba ka. Kung hindi, tambak ang labahan. Kung ako lang ang gusto ko magbili ng washing na may dryer o kaya automatic. It's either na magbili ako ng automatic. Yung gusto ko sana maliit kasi alam nyo naman pag automatic medyo malapad mga guys. Medyo malapad siya. Kaya hindi ko alam kung Tapos ang liit lang ng condo kasi yung kinuha talaga namin yung may bintana dito sa may Kasi yun ang gusto ng asawa ko. Ayaw niya kasi yung doon sa gitna. Kasi pag sa gitna, kwarto lang ang may bintana. So dito sa Cavite, 3 kasi yung kwarto dito mga guys. Kaya dito kami nag-i-stay pag andyan yung asawa ko. Dati sobrang tamad ko talaga magtrabaho ng loob ng bahay. So nung kalaunan medyo nagkakaedad na parang ayaw ko nang nakaupo lang kaso lumalaki pa rin yung bilbil ko. Ewan ko ba, pag naupo ko talaga ng madaling umano yung tiyan ko. So sobrang nararamdaman ko na parang nag-aanuhan na yung mga label ng bilbil ko. Alam ko naman dati na mataba na ako, pero hindi ganyan yung tiyan ko talaga, as in conscious talaga ako sa tiyan ko. Alam ko naman natabain talaga ako, pero yung tiyan ko talaga, hindi talaga ako sanay na ganyan, na may mga label talaga yung tiyan ko. Alam niyo ba mga mare, habang naglilinis ako, lagi ko iniisip na babawas na ba yung timbang ko nito? Papayat na ba ako? Mababawasan na ba yung bilbil ko? Ayan mga kasi, yung mga ganong vibes yung lagi yung iniisip para mabawasan ng para hindi ako tamarin. Linis, pampabawas ng bilbil. So, ayan lagi iniisip ko sana mabawasan ng konti man lang. Kahit konti man lang yung ko kasi sobrang tamad ko talaga mag-exercise. Ayan, kararating lang namin nag-umpisa na akong maglaba ng mga dal na pinalaban ng anak ko kasi sobrang daw. Pero madali naman matuyo yan pag na-dryer siya. So yung mga binibili kasi niya ng mga dal kasi yung parang yung sa Magic Pillow na madaling lang pag din-dryer mo sobrang pag piniga na is madali na siyang matuyo. Ayan, sinampay ko na dyan kasi nag-uumpisa na ako maglaba. Yung mga binitbit ko na labahan na sa Manila, diyan ko na lang lalabahan kasi madali lang naman matuyo pag din-dryer siya.
Ito. Buti na lang namali ka mo ng bili ng washing ang asawa ko. So, ewan ko yung sinong kasama niya. Namali daw sila ng bili. So, akala nila washing. Yung pala dryer na bili niya. So, sabi ko maayos pa naman yung yung washing. Okay na yung dryer. So, ayan, nag-uumpisa na ako maglaba ng mga damit na dala ko sa Manila. Ayan, nagpahinga ako pagkatapos maglaba. Pahinga naman ako saglit habang inintay yung mga bata. Kundi malis-malis pa lang naman ang nagawa ko sa buong bahay. Kasi, hindi pa ako masyado nakapag-floor sa sahig. Hindi pa ako nakapag-lampaso. So, ayan, nagpapahinga ako kasi naglaba nga ako ng todo. Pero hindi naman, washing lang naman ako eh. Pagkatapos ko kasi nag-lis diretso washing. So, ayan, pagkadating kasi namin, yun na kagad ang ginawa ko. Para mamaya wala na akong gagawin. Kung ano lang meron na makita ko dyan, yun na lang ang gagawin ko. So, ayan, nagluluto ako ng munggo. Magluluto ako ng munggo. Sa munggo, haluan ko ito ng yan, magluluto ako ng munggo. Haluan ko lang siya dito. Haluan ko siya ng... May dala kasi kaming hipon. So, mga ilang piraso lang ating dala niya. So, parang 1 kilo. 1 kilo. May dala kasi kami 1 kilo. Sasabawan siguro sana kasi hindi na pwedeng sabawan. Kaya, lalagyan na lang namin ng kasi, igigisa mo siya eh. Igisa mo para may kulito siya. Ayan, habang hinintay ko maluto yung munggo, upo po muna ako. Video lang. Papansin lang sa harap ng camera. Ayan, wala kasi akong magawa. Kaya umupo na lang ako sa tabi mismo ng Tapos pagkatapos niyan video, manonood na lang naman ako ng Raffy Tulfo. So, ayan ang ginagawa ko talaga habang nagluluto ako. Gusto ko kasi lang ako sa kusina. Kasi mamaya makalimutan ko may ginagawa pala ako sa kusina eh. Buti na lang hindi ko pa naitapon yung mga natira naming mga kanin at saka yung ulam. Ayan, nilalagay ko kasi dyan sa may lalagyan ng kainan ng aso. Wala na kasing aso rito. So, ayan ang dami kasing pusa na pumupunta dyan. So, ayan sila. 4. Nung una, 2 lang hanggang sa naging 4 na sila. So, dumadami sila. Tapos yung black dyan na may puti. So, lagi na naka-stay dyan. Kasi nandyan yung pagkain lagi. Eternity later. 2,000 years later. 3:28 a.m. tomorrow. So, yan nga mga mare, nagbabigla ang yakag yung mga bata. Punta daw kami ng Tagaytay. Biglaan talaga. So, napaisip talaga. Nagsuggest lang ako ng nakaraan na para makasama sa amin yung babae kong anak dito sa Cavite. Sabi ko, baka ba masyal kami nga sa Tagaytay. Kasi nagyaya nga pumunta ng La Union. Ayan. So, yun nga. Pagkabanggit ko talaga ng Tagaytay, hindi talaga mawala sa isip nila yung sinabi kong pupunta kami ng Tagaytay. Kaya nagplano kaagad sila ng Tagaytay. Ayan, sabi ng asawa ko, saglit lang naman daw ang biyahe ng Tagaytay, mga 1 oras mula sa amin. Buti na lang walang masyadong traffic. Kaya tuloy-tuloy yung biyahe namin. Sobrang ganda pala ng Cavite. Hindi ko pa masyadong naiikot. Ayan nga, na-enjoy ko talaga yung tanawin dito na nakikita ko. Papunta kami sa People's Park, Tagaytay. Habang nabibidyo nga ako, nagre-record ako, tapos inisend ko sa anak ko na babae. Sabi ko nga, sayang sumama ka sana, sana na-enjoy mo mga tanawin dito. Sabi naman niya, nagpunta na daw siya rito. Yung panganay naman kasi may pasok pa siya, kaya hindi siya makakasama. Alanganin kasi kung sasama pa siya. Kaya, ayan, kami lang talaga ng mga bata. Sobrang
ano na sila, na talaga sila pumunta rito sa Tagaytay. Biglaan lang talaga yung pag-iyan nila. Hapon na kasi kami nakapunta dyan. Sabi ko nga sa asawa ko, dumaan muna kami kay Ate Salve, baka sakaling alam niya yung mga dyan. Sabi naman ng asawa ko, hindi na tayo makakadaan doon kasi anong oras na, baka hindi na hindi daw kasi pwedeng ibiyahe yung sasakyan kasi nalalabuan daw siya sa ilaw ng sasakyan.